Isang dalagang galing sa nayon ang nag-a-apply bilang sekretarya. Hindi sinasadyang lumitaw ang strap ng kanyang balikat, na siyang nakapukaw sa interes ng boss na dapat ay tatanggi na sa kanya. Pero ang mas lalo pang nakaakit sa boss, ay ang bilis ng pagtatype ng babae. Habang ang iba'y gumagamit ng 10 daliri, siya'y 2 daliri lang ang gamit. Ngunit napakabilis ng kanyang pagtatype. Sa wala pang 1 minuto, nakatype siya ng 360 na karakter. Sa isang hindi pa niya nabasang dokumento. Ang kanyang talento ang dahilan kaya siya natanggap sa trabaho. Masaya ang kanyang mga magulang para sa kanya. Pero ang boss lang ang nakakaalam, na ang pagkuha niya sa dalaga ay hindi talaga para magtrabaho siya. Nang natapos ang 7 araw na pagsubok, inamin na ng boss ang totoo. Sinabi niya sa dalaga, na hindi siya angkop bilang sekretarya. Ngunit may paraan para manatili siya. Kung papayag siya sa isang bagay na magpapaligaya sa kanila pareho. Hindi pa man natatapos ang boss, tumakbo na palabas ang dalaga. Isa siyang disenteng babae, gusto ng lihim na kasunduan. Walang pag-asa, ngunit nagkamali siya ng intindi. Hinabol siya ng boss para magpaliwanag. Nakakuha siya ng flyer, magkakaroon ng typong speed competition sa lungsod. At inirehistro niya ang babae. Kailangan ko lang bang sumali sa kompetisyong ito, para mapanatili ang trabaho ko. Hindi lang sumali, kundi manalo ng kampyonato. Hindi nagtagal, nagsimula na ang preliminary round. Bawat isa'y may hawak na original na teksto, at isang typewriter. Kailangan nilang makapag-type ng hindi bababa sa 360 na karakter sa loob ng 1 minuto. May parusa sa mga typo. Kapag kulang sa 360 na letra, automatikong tanggol sa kompetisyon. Walang karanasan ang babae. Ginaya niya ang iba sa paghahanda. Nang tumunog ang 7, ang lahat ay mabilis na nagtatype gamit ang 10 daliri. Siya lang ang dahan-daang nagtatype gamit ang 2 daliri. Lumipas na ang 1/3 bahagi ng oras. Saka lang siya nakaangkop sa takbo ng kompetisyon. At nagsimulang bumilis sa pagtatype. Natapos na ang 1 minutong oras. Napabuntong hininga ang babae, ngunit pagkatapos ng bilang, natanggal siya dahil 358 na letra lang ang natype niya. Sa daan pa uwi, walang tigil ang boss sa panunumbat. Galing sa baryo, kaya di sanay sa ganitong eksena. Ganito lang kaliit na paligsahan, sobrang kabado na agad. Nagalit ang babae, sinabihan ng boss na huminto. Nang hindi tumigil ang boss, hinawakan niya ang window crank para buksan ang pinto. Walang mali sa pagsabing ikaw ay medyo clumsy. Maaring ako'y clumsy, pero hindi ako nang iinsulto ng iba. Sa puntong ito, tila wala na siyang trabaho. Bumalik ang babae sa apartment, at labis na nadismaya sa sarili sa naging performance. Nagdesisyon siyang bumalik sa baryo, at pakasalan si Godan na pinili ng kanyang ama. Ngunit dumating ang boss para kausapin siya. Hinimok niya ang babae, na huwag hayaang talunin siya ng kaunting kabiguan. Ang kabiguan ay ina ng tagumpay. May talento ka, kung maghahanda ka ng maaga, siguradong mananalo ka sa susunod. Kung tatanggapin ko ito, kailangan mo akong tanggapin muli. Isa kang kaawa-awang sekretarya. Dinala ng boss ang babae sa kanyang bahay. At siya mismo ang nagsilbing coach. Lumabas na minsan na rin siyang sumali sa kompetisyon. Ngunit sumuko siya ng mabaygo, na naging malaking pagsisisi niya. Nang makita niya ang talento ng babae sa pagtatype, may pumasok na ideya sa isip niya. Gusto niyang mag-train ng isang kampyon, para punan ang pagkukulang ng nakaraan. Ngunit 2 daliri lang ang gamit ng babae sa pagtatype. Hindi ito kasing bilis ng gamit ang 10 daliri. Kaya una niyang tinuruan ng babae na gumamit ng 10 daliri sa pagtatype. Bumili siya ng typewriter para sa bata, at pininturahan ng nail polish ang mga kuko ng babae na kapareho ng kulay ng keyboard. Kapag kaharap ang boss, nagpapanggap ang babae na nagpa-practice gamit ang 10 daliri, pero kapag wala na ang boss, mas komportable pa rin akong tumipa gamit ang 2 daliri. Hindi lang pagtatype ang pinapagawa ng boss. Pinatatakbo rin siya ng 5 kilometro araw-araw. Dahil sa kompetisyon, sobrang tensyonado ang estado. Naubos sa lakas at enerhiya. Isang araw, may nakita ang boss na bra sa loob ng washing machine. Upang mapanatili ang konsentrasyon ng babae sa pagtatype, tahimik na ibinalik ng boss sa kwarto ng babae. Handa na sana siyang itago ito ng maayos. Pero nakita siya ng babae. Kung hinahanap mo ang kaparehong panty, suot ko ngayon. Hindi ito gaya ng iniisip mo. Nakalimutan mong tanggalin ito sa washing machine. Kung gustong-gusto mo, sayo na lang. Salamat, pero kumpleto na koleksyon ko. Lalong lumaki ang hindi pagkakaintindihan. Agad tumakas ang boss. Araw-araw, nagsasanay ang babae sa pagtatype. Masakit sa kamay, kaya minasahe siya ng boss. Pero habang minamasahe, medyo naging kapansin-pansin ang kilos. Unti-unti silang naging malapit sa isa't isa. Kailangan ng malalakas at matibay na daliri sa typing race. Naisip ng boss na turuan siya ng ehersisyo para sa koordinasyon ng mga daliri.
Ang galing no, malinaw na hindi epektibo ang paraan na ito. Nasindak mo lang ang mga bata. Naisip ng boss ang isa pang paraan. Pagtugtog ng piano, parang pagtatype din ng pagpiano. Maliksi at sanay ang dapat na mga daliri. Tinawag niya ang kaibigan para turuan ng basic piano practice ang babae. Mas epektibo ang paraang ito. Sabi nga, kapag may partner, di ka mapapagod sa trabaho. Sa tulong ng boss, araw-araw nagsanay ang babae, at natutunan niyang gumamit ng 10 daliri sa pagtatype. Lalong gumaling at bumilis. Mas bumilis ang galaw ng kanyang mga daliri. Nagsimula na ang ikalawang kompetisyon. Sa pagkakataong ito, puno siya ng kumpiyansa. Madali niyang nalampasan ang unang round. Sumunod ang top 16 to top 8, top 8 to top 4, top 4 to top 2. Sa bilis na 471 na letra kada minuto. Nakuha niya ang kampyonato sa lungsod. Isang tagumpay na masaya, pero nakakanerbiyos din, dahil susunod na sasali siya sa pambansang paligsahan. Lahat ng kalaban ay mga kampyon ng kani-kanyang rehiyon. Napakahirap na manalo sa ganitong level, lalo na ang tinatawag na Taipang Queen. Hindi lang siya mabilis, may sarili pa siyang customized family typewriter. Ilang beses na siyang naging national champion. Kaya niyang mag-type ng 500 letra kada minuto. Lahat ng kalahok ay nakaramdam ng pressure sa pakikipagsabayan sa kanya. Pagkarinig ng 7, agad pumasok sa kompetisyon ang lahat ng kalahok. Walang sorpresa, si Taipang Queen ang unang nagpalit ng papel. Tanging ang babae lang ang nakasunod sa bilis niya. Sa huli, ang underdog na babae at ang Taipang Queen ang umabot sa finals. Ngumiti ang Taipang Queen sa kanya. Akala ng babae, respeto iyon bilang kapwa mahusay. Ngumiti rin siya bilang tugon. Ngunit ang totoo'y pinagtatawanan siya ng Taipang Queen. Anong karapatan mong makipag-finals sa akin? Nagsimula na ang final round. Ang dalawa'y sabay na nagtatype ng mabilis. Gamit man ni Taipang Queen ang mamahaling typewriter. At ang babae ang lumang modelo. Hindi siya nagpapahuli. Mahigpit ang laban, walang gustong magpatalo. Ngunit dahil sa luma ang typewriter ng babae, nagkaproblema siya sa pagpapalit ng papel. Tumunog ang 7, tanda ng pagtatapos. Dahil sa aberya, nagsimula ng magdiwang si Taipang Queen. Pero nang ilabas ang resulta, antay lang sila. Pareho silang nakatype ng 478 na letter sa 1 minuto. Walang kahit isang pagkakamali. Nagdesisyon ang mga hurado na magkaroon ng tiebreaker makalipas ang 5 minuto. Ngunit sa sobrang tensyon, nanghina ang loob ng babae. Nais na sana niyang sumuko upang maibalik ang kanyang tiwala sa sarili. Sinabi ng boss ang totoo. Nasa panahon ng training, nalampasan mo na ang record ni Taipang Queen na 500 na letra. Hindi ko sinabi noon para hindi ka lumaki ang ulo. Pagkarinig nito, bumalik ang lakas ng loob ng babae. Nagsimula na ang tiebreaker. Handa na silang dalawa sa huling laban. Tumunog ang 7. Buong kumpiyansa siyang nag-type ng mabilis. Pero ang boss, hindi makatingin sa kaba. Dahil nagsinungaling siya, hindi talaga nalampasan ng babae ang 500 na letra. Lumipas ang 1 minuto, narinig ang hiyawan mula sa loob. Agad siyang bumalik sa arena, at nakita niyang nasa podium na ang babae. Nais ng boss na lumapit para makay-celebrate. Ngunit isang boss ng kumpanyang gumagawa ng typewriter ang lumapit sa kanya. Napakahusay ng talento ng babae. Pero ang World Championship sa loob ng 2 buwan ay hindi ganoon ka-simple. Kung gusto mong siya'y maging World Champion, mas mabuting lumayo ka na. Pagkatapos ng awarding, tumakbo ang babae sa boss. At inamin ang tunay na nararamdaman. Ipinahayag niya ang kanyang pag-ibig. Mahal kita. Mahal din siya ng boss. Ngunit alam niya na wala na siyang maitutulong sa babae. Bagkos ay magiging pabigat. Iniwan niya ang babae at umalis mag-isa. Pagkatapos mahiwalay sa boss, marami siyang nakuhang suporta mula sa kumpanya ng typewriter. Dahil sa pondo at marketing, naging brand ambassador siya ng typewriter. Laging siya ang cover sa mga magazine ngayon. Siya ang idolo ng mga kabataang babae sa ngayon. Hindi alam ng kanyang ama ang lahat ng ito. Hanggang sa pumasok ang isang fan sa kanyang tindahan. At nais bumili ng mahal ang lumang typewriter na wala nang bumibili. Doon lang nalaman ng ama na sumikat ang anak niya. Dahil sa pambihirang talento, nagbago ang simpleng dalaga mula sa baryo. At naging isang ginang ng high society. May pinakamahusay siyang coach ngayon. At gamit na ang pinakamodernong typewriter. Ngunit dahil sa marangyang pamumuhay, nagbago ang pananaw ng babae. Kaya huminto ang pag-unlad niya. 1 buwan na lang bago ang World Championship. Kung gusto niyang manalo, kailangan niyang lampasan ang 512 characters per minute world record. Ngunit gaano man siya magsanay, pinakamataas lang naabot niya ay 508 characters. Hindi niya maunawaan kung saan ang problema. Hanggang sa isang araw ay nakatanggap siya ng package. Isang lumang typewriter na di nabenta sa tindahan ng kanyang ama sa loob ng maraming taon. Ito rin ang unang typewriter na ginamit niya noong bata pa siya.
Hindi ito ibinenta ng kanyang ama. Napanood niya ang anak sa telebisyon at ang pagbabagong nangyari. Walang ibang nakakakilala sa anak kundi ang ama. Alam niyang mahina sa tukso ang anak, kaya ipinadala niya ang lumang typewriter. Nang makita ito, saka lamang naunawaan ng babae na hindi dapat kalimutan ang pinanggalingan. Dumating na ang 2 buwan. 2 buwan na ang lumipas. Nagsimula na ang World Typing Speed Championship sa US. Sila ang pinakamagagaling na typist mula sa bawat bansa. Kinatawan ng France ang babae. Matapos ang nakaka-pressure na elimination rounds, nakarating siya sa Grand Finals. Kalaban niya ang defending champion mula sa US. Siya rin ang may hawak ng world record na 512 characters per minute. Best of 3 ang format ng championship match. Nagsimula ang unang round. Kapwa nila binilisan ang pagtatype. Umabot sa 510 characters ang babae. Naungusan ng isang letter ang kalaban at napanalunan ng first round. Ngunit walang palakpakan mula sa audience. Puro bulang ang narinig. Dahil home court ng US, lahat ng suporta para sa kalaban niya. Sanay siya sa palakpak at papuri dati. Kaya't hindi siya sanay sa ganitong eksena. Nang makita ng kalaban na naapektuhan siya, agad siyang tinarget sa pang-aasar. Bago pa siya makabawi, nagsimula na agad ang second round. Sa ganitong level ng kompetisyon, kahit isang segundong atraso, halos imposible nang makabawi. Ipinamalas ng kalaban ang husay niya, at naabot muli ang 512 character world record. Natalo ang babae sa second round. Tumakbo siya papunta sa backstage. Hindi para sumuko, kundi para kunin ang kanyang lumang typewriter. Mariing tumutol ang coach. Sobrang luma na raw niyan. Ngunit may biglang nagsalita, kahit luma, bakit hindi? Ang dating boss na minsang lumaban kasama niya. Kabisado niya ang estilo ng babae sa pagtatype. Ang typewriter na ibinigay ng sponsor ay hindi talaga bagay sa kanya. Pinatibay niya ang loob ng babae. Nasundin ang sariling damdamin. Bumalik sa entablado ang babae hawak ang lumang typewriter. Akala ng kalaban niya ay nasisiraan na siya. Maging ang audience ay inisip na sumusuko na siya. Paano ka mananalo gamit ang ganyang kalumang makina? Ang boss ng pink typewriter brand ay lumapit at nagbanta. Kapag nagpalit ka ng typewriter ngayon, kailangan mong bayaran ng penalty. Walang pakialam ang babae. Babayaran ko ng doble. Wala nang nagawa ang boss kundi alisin ang pink na typewriter. Magsisimula na ang huling round ng laban. Nakita ng babae ang boss na sumusuporta sa kanya mula sa audience. Habang kasama siya, kahit saan ay tila sariling teritoryo. Sa huli, sa bilis na 515 characters per minute, nabasag niya ang world record. At naging world champion. Sa sandaling ito, napawaw ang mga American audience. At sabay-sabay tumayo para pumalakpak. Dito nagtatapos ang pelikula. Isang kwento na cliché na parang hindi na makatarungan. Pero nakakagulat. Buong 111 minutes. Nakangiti lang ako habang nanonood. Hindi dahil sobrang nakakatawa, kundi dahil sa tamis ng bawat eksena. Ang simpleng kwento ay hindi nangangahulugang boring na pelikula. Minsan ang pinakasimpleng plot ang pinakakaibig-ibig. Sa kabilang banda, kung walang puso, at puro pera lang ang hanap, kahit gaano pa ka-exciting ang kwento, magiging basura pa rin. Sa panahon ngayon, sanay na masyado ang mga tao sa mga twist at shock value. Hanggang sa nakakasawa na, nakakalimutan tuloy natin, minsan, ang mga bagay ay sadyang simple lang.